Maagang gumaga sa Quezon City. Medyo malamig pa ang Kenjin. Ang maliit na kalsada patungo sa barangay ay unti-unting nagiging abala sa tunog ng mga jeepney at ang kakaskas ng mga gulong ng tricycle sa magaspang na daan. Sa kanto ng kalsadang iyon, may isang lumang tindahan ng pagkukumpuni ng sasakyan. Ang wooden sign na Jose's Auto Repair ay pumutok na ang pintura, ngunit kahit sino na dumadaan ay agad nakikilala ang lugar. Si Mang Jose, mababa at matipuno, may buhok na kulay abo, at suot ang isang luma at mansadong shirt, ay nagbubukas ng tindahan mula pa noong madilim ang paligid. Una niyang binubuksan ang lumang radyo, at marahang umaalingaw-ngaw ang musika ng kundiman. Pagkatapos, naghahanda siya ng mainit na Barako coffee, unti-unting uminom habang nakamasid sa kalsadang kanyang nakasanayan sa loob ng maraming dekada. Ang maliit na tindahan ay simple lamang. Ilang set ng tools, isang hand pump, ilang lumang gulong na nakatambak, at isang duyan sa kanto. Ngunit para sa mga taga-barangay, ito ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga driver ng jeepney sa rutang Cubao, Taft ay madalas dumaan tuwing umaga, habang inaayos ang mga bolts ay nagkukwento tungkol sa kanilang mga pasahero. Ang mga tricycle driver na nagdadala ng mga estudyante ay humihinto para ipatingin at paluwagin ng kaunti ang hangin ng kanilang gulong. Kahit ang mga tindera sa sari-sari store, malapit dito, ay kadalasang humihingi ng tulong kay Mang Jose para ayusin ang kalawang sa mga kandado o ang maingay na kariton. Alam ng lahat na si Mang Jose ay hindi kailanman naniningil ng sobra. Minsan, wala siyang sinisingil. Siya'y ngumiti lamang, ang mga matang may malalim na kulubot ngunit kumikisla pa rin, at sasabihin, kung may kaunti ka lang, sapat na. Basta't maayos ang biyahe mo. Mahilig ang mga bata sa lugar sa kanya. Tuwing hapon, kapag pula na ang araw sa Manila, nagtitipon sila sa labas ng tindahan, naghihintay na kumuha siya ng ilang candy mula sa bulsa. Lahat sila'y ngumingiti habang nilalasap ang candy, at nakikinig sa kwento niya noong bata pa siyang nag-aral, mag-ayos ng sasakyan sa Bicol. May mga araw na malakas ang ulan. Ang tubig mula sa lumang bubong ay bumabagsak sa lupa. Nandiyan pa rin si Mang Jose. Hawak ang punit-punit na tuwalya habang nililinis ang mga gamit. Kapag may motorsiklo na nasira at huminto, hindi siya nag-atubiling hubarin ang pantalon, tumapak sa tubig, at ayusin ito. Kapag binigyan siya ng ilang piso ng kabataang iyon, pinapagalaw niya ang kamay, para sa pamasahe mo na lang. Ingat ka. Sa mga oras ng pahinga, nahihiga siya sa duyan. Umaalingaw-ngaw ang lumang musika mula sa radyo, at bahagyang nakapikit ang mga mata. Buong buhay niyang pinagtrabahuhan ang sarili, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay tila payapa at tahimik. Sinasabi ng mga tao sa barangay, kung may problema ka sa kalsada, hanapin mo si Mang Jose. Siguradong tutulungan ka. At tunay nga, ang sinumang nakapunta sa maliit na tindahan na ito ay umuwi na may kwento. Hindi lamang tungkol sa mga bolts, gulong o makina, kundi tungkol sa puso, ngiti, at kakaibang init ng damdamin sa gitna ng maingay, makapal sa usok, at masikip na lungsod na ito. Maraming kalsada sa Quezon City. Ngunit para sa mga nakaranas ng tulong, ang kalsada patungo sa maliit na tindahan na ito ay laging isang hindi malilimutang alaala. Sumikat na ang araw. Nagsimulang bumusina at magkahalo-halo ang mga sasakyan sa EDSA. Ang ingay ng makina, ang malakas na busina, at ang tawag ng mga nagtitinda ng kakanin ay pumapasok sa gitna ng karamihan. Sa gitna ng ingay na iyon, tahimik na nakaupo si Mang Jose sa harap ng tindahan, hawak ang tasa ng kape Barako. Isang birding jeepney, ruta Cubao Taft, ang huminto sa harap ng tindahan. Humihigop ang puting usok mula sa tambutso. Baba ang driver, payat, may suot na lumang damit at bumaba. Mang Jose, maingay na naman ang makina ko. Mang Jose, maingay na naman ang makina ko. Maingat siyang tumango, humigop ng kape, at saka dahan-dahang tumayo. Kanyang mga magaspang na kamay ay kumuha ng wrench at ipinasok sa ilalim ng sasakyan. Ilang galaw lang, humupa ang ingay ng makina. Huminga ng maluwag ang driver at inyabot kay Mang Jose ang isang 50 pesong bill. Ngumiti si Mang Jose at umiling, "Keep it para sa gasolina mo." "Ivan Montak na." "Para sa gasolina mo." Piliting ibigay ng driver, ngunit marihing hindi tinanggap ni Mang Jose. Sa huli, nagpasalamat na lang ang driver at sumakay sa jeepney, sumabay sa matinding trapiko.
Sanay na ang buong barangay sa ganitong eksena. Araw-araw, may ilang jeepney na humihinto. Minsan para lang magpapump ng gulong, minsan para higpitan ang ilang tornilyo. Ngunit kapag hawak ni Mang Jose, kampante ang lahat. Tinatawag siyang doktor ng mga jeepney. Minsan, isang jeepney na puno ng pasahero ang biglang namatay sa gitna ng kalsada. Ingay ng busina sa likod, nag-alala ang mga naglalakad. Narinig ni Mang Jose, agad siyang tumakbo. Yumuko at sinuri, pawis ang tumutulo sa noo. Ilang minuto lang, umaandar na muli ang makina. Tumunog ang sigawan ng pasahero. Pumalakpak ang mga pasahero, at ang driver ay nakangiti na lang. Utang na loob ko sa'yo, Mang Jose. Kung wala ka, baka magalit na ang lahat. Malaking utang na loob ko sa'yo, Mang Jose. Kung wala ka, baka magalit na ang lahat. Umiling lang siya, dahan-dahang bumalik sa tindahan. Basa ng pawis ang likod ng kanyang damit, ngunit may tahimik na ngiti sa kanyang mga mata. Tanghali, sa ilalim ng matinding araw, may dumating pang grupo ng mga driver ng jeepney. Umupo sila sa sementong harap ng tindahan. May kumakain ng kanin sa paper boats, may nagbabalat ng saging saba. Sumali si Mang Jose. Simple lang ang kanyang pagkain, kanin at tuyo, ngunit ang ngiti niya ay puno at totoo. Jose, bakit hindi ka sumama sa amin sa terminal? Doon, mas marami kang kikitain. Jose, bakit hindi ka sumama sa amin sa terminal? Doon, mas marami kang kikitain. Umiling lang siya, dito na ako sanay. Dito, kasama ko kayong lahat. Dito na ako sanay. Dito, kasama ko kayong lahat. Tahimik silang lahat. Alam nilang sa kanya, hindi pera ang mahalaga. Mahalaga ay makita ang lahat na ligtas na nagpapatuloy sa kanilang biyahe. Sa hapon, habang nag-ilaw na ang lungsod, isang jeepney muli ang huminto sa harap ng tindahan. Ang driver ay isang batang lalaki, halatang kinakabahan. Paunti-unting humihinto ang takbo ng jeepney, reklamo ang mga pasahero. Ipinakita ni Mang Jose ang paghinto at sinimulang ayusin. Sandali lang, muling maayos ang takbo ng jeepney. Yumuko ang batang driver. Salamat po, Mang Jose. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ito. Salamat po, Mang Jose. Hindi ko alam kung paano ko ito may babalik. Dahan-dahang tapik ni Mang Jose sa kanyang balikat. Sa susunod, kung may makitang nangangailangan, ikaw naman ang tutulong. Sa susunod, kung may makitang nangangailangan, ikaw naman ang tutulong. Matibay na tumango ang binata. Ang unang ngiti niya sa araw ay lumiwanag sa kanyang nahihiyang mukha. Pagdating ng gabi, habang humihina na ang ingay ng makina, mag-isa na lang umupo si Mang Jose sa tindahan. Tumutugtog sa radyo ang lumang kanta. Ang ilaw ng kalye ay bumubuo ng mahabang anino niya sa bangketa. Dahan-dahang huminga at uminom ng malamig na kap. Natapos ang mahabang araw. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ang bagong ligaya. Alam niyang bukas, patuloy ang pagtakbo ng mga jeepney, nagpapatuloy ang mga biyahe, at may mga ngiti na kanyang naitulong na mapanatili. Hapon sa barangay, ang araw ay bumabagsak sa mga bubong na yari sa yero. Ang alikabok sa kalsada ay nangingitim ngunit puno ng sigla ng mga bata. Mula sa dulo ng eskinita, dumadagsa ang mga bata, tumatakbo habang tinatawag, Mang Jose. Mang Jose. Nakaupo si Mang Jose sa harap ng tindahan. Ang lumang radyo ay marahang umaawit ng pamilyar na kanta. Nang marinig ang tawag, ngumiti siya, at dahan-dahang inilagay ang kamay sa bulsa ng kanyang damit. Lumitaw ang isang puwit ng makukulay na candy. Lahat ng bata ay sumigaw at nagsikap na maabot ito. Ipinapamahagi niya ang bawat piraso, hindi nagmamadali, ngumingiti ng mabait, huwag mag-agawan, may para sa lahat. Nakningning ang mga mata mga bata. Ang simpleng candy ay maliit lamang ang halaga, ngunit sa sandaling iyon, ang buong kalye ay tila nagbubunyi. May isang bata na habang ngumunguya ng candy ay nagtanong, Mang Jose, noong bata pa kayo, binibigyan din ba kayo ng candy? Tumango siya, at ang kanyang mga mata ay lumayo sa alaala. Noong araw sa Bicol, madalas din akong sumunod sa mga nagbebenta ng candy. Pero hindi naman laging nakabili. Kaya ngayon,
Gusto kong hindi maramdaman ng mga bata ang pagkadismaya na naramdaman ko noon. Tahimik sandali ang mga bata, pagkatapos ay muling tumawa. Ang kanilang malinaw na halakhak ay sumasanib sa tunog ng mga makina sa labas. Paminsan-minsan, kapag walang customer sa tindahan, nagkukwento siya sa mga bata. Minsan tungkol sa panahon ng kanyang pag-aral bilang mekaniko, habang nagbubutas ng gulong ay umaawit. Minsan naman ay kwento kung paano siya nagbisikleta mula sa baryo patungo sa palengke sa gitna ng malakas na ulan upang makabili ng lumang libro. Nakabuka ang mga bata sa pagkagulat, kumikislap ang mga mata, para bang nakikinig sila sa isang kwento ng pantasya. Isang mahiyaing bata ang nagsabi, "Balang araw gusto ko rin maging katulad ninyo. Hindi kailangan maging mayaman, basta makapagpasaya sa iba." Ngumiti siya at hinaplos ang ulo nito, "Maganda yan. Kailangan ng mundo ng maraming tulad mo." Minsan, may batang babae na nadapa at nagkagasgas ang tuhod. Agad niyang kinuha ang bote ng berde na langis, yumuko at marahang hinipan bago ipahid sa bata. Napangisi ang bata, namumungay ang mga mata, ngunit nang itulak ni Mang Jose ang pulang kendi sa kanyang kamay, muling bumalik ang ngiti. Ang mga matatanda sa paligid ay nanunuya habang pinagmamasdan. Hindi lang niya inaayos ang mga sasakyan. Inaayos din niya ang maliliit na kalungkutan ng mga bata. Araw-araw, itinuturing ng mga bata ang maliit na tindahan ng pagkukumpuni bilang kanilang palaruan. Sa tabi ng mga sirang jeepney at ng lumang duyan, lumalaki sila sa halakhak at tamis na makukulay na candy. At lahat ay alam, narito ang isang mabait na matanda, si Mang Jose, na hindi kailanman hinahayaan ang sinuman na umalis ng walang dalang anumang regalo. Buwan ng Hunyo. Nagsimula na ang tag-ulan sa Maynila. Umagay may sikat pa ng araw, ngunit pagsapit ng hapon, dumating ang madidilim na ulap, humihip ang hangin sa bawat eskinita, punit-punit ang mga dahon ng saging, at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa maliit na repair shop, tumutunog ang bubong na bakal sa bawat patak. Dumadaloy ang tubig sa pagitan ng mga tabla, kumakalat sa sahig na semento. Nakaupo si Mang Jose sa lumang duyan, ang mga hubad niyang paa, bahagyang nakadampi sa malamig at basang sahig. Patuloy niyang pinapakinggan ang tunog ng ulan, ang mga matay tila nagbibilang ng mga nakalipas na tag-ulan sa kanyang buhay. Isang batang lalaki ang tumakbo papasok, basang-basa ang damit, at may sirang motorsiklo sa likod na malakas ang tunog. Humihingal siya, "Mang Jose, tulungan niyo po ako." Namatay ang makina sa gitna ng kalsada, pero buti na lang naihila ko dito. Ngumiti si Mang Jose at tumayo. Patuloy ang malakas na ulan, ngunit hindi siya alintana. Ang manipis niyang damit ay kumapit sa katawan, ang magaspang niyang mga kamay na may langis ay mabilis na nag-alis ng bawat tornilyo. 10 minuto lang, muling umandar ang motorsiklo. Ang batang lalaki ay nanginginig habang hinuhugot ang wallet, kumukuha ng ilang punit-punit na piso. Maingat itong itinulak pabalik ni Mang Jose. "Panatilihin mo na at bumili ng kapot. Mahaba pa ang ulan." Nag-alinlangan ang bata, at saka yumuko bilang pasasalamat, at tumakbo na. Ang anino ng kanyang motorsiklo ay nawala sa kulay-abo ng ulan. Tanging tunog ng makina ang naiwan, parang pasasalamat na hindi pa nasabi ng buo. Bumalik si Mang Jose sa duyan, muling umupo. Pinunasan niya ang basang mukha, at nagbuhos ng isa pang tasa ng itim na kape. Umuusok ang kape, sumasama sa malamig na singaw. Huminga siya ng malalim, ngunit ang ngiti ay nanatili sa kanyang labi. Ang ulan sa Maynila ay hindi lang tubig. Nagdadala ito ng alaala. Noong bata pa siya sa Bicol, tumatakbo rin siya sa ulan kasama ang mga kaibigan, hubad ang paa sa putik, at tumatawa sa buong bukirin. Hanggang sa panahon ng paglisan sa bayan, pagpunta sa Maynila upang mag-aral ng propesyon. Tuwing tag-ulan, naalala niya ang kanyang bayan, ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa gabi, humupa ang ulan. Ang kalsada sa harap ng tindahan ay puno ng mga podl. Ang ilaw ng kalye ay bumabalik sa sahig na basa, na nagpapakita ng anino niya. Ilang driver ng tricycle ang dumaan,
umiwas sa natitirang ulan. Nakaupo sila sa tabi ng tindahan, pinapatuyo ang mga damit at nagkukwento. Isa ang nagsabi, "Hindi ko alam paano kung wala ang tindahan ninyo dito." Sumang-ayon ang isa pa, "Sa tag-ulan na ito, laging may sira ang sasakyan. Kung wala si Mang Jose, tiyak mahihirapan kami." Umiling lang siya at hindi sumagot. Tahimik niyang kinuha mula sa kahon ng kahoy ang ilang pakete ng biskwit at ibinigay sa kanila para paghati-hasyan. Nagkatinginan silang lahat, sabay tawa, ang mga matay kumikislap. Pagdating ng gabi, umalis na ang lahat. Siya na lamang ang naiwan sa tindahan. Ang radyo ay mahinang tumutugtog ng lumang kanta. Sa labas, patak-papatak ang ulan. Humiga siya sa duyan, tinitingnan ang bubong na may ilang butas. Ang bawat patak ng tubig ay tumutulo sa aluminum na palanggana. Ang tunog ay parang tibok ng puso ng lungsod. Dahan-dahang pumikit si Mang Jose. Sa tunog ng ulan, sa lamig na tumatagos sa balat, ramdam niya ang init sa kanyang puso. Alam niyang bukas, ulan man o araw, naroroon pa rin siya, kasama ang lumang repair shop, kasama ang mga sasakyang kailangan pang ihatid sa kanilang biyahe. Maagang umaga pagkatapos ng ulan ng gabi, nagising ang Manila sa kakaibang kumikislap na liwanag. Basang-basa pa ang mga kalye ng Quiapo, ang bawat pudel ay sumasalamin sa mga lumang gusali, magulong mga kablel, at sa mga mukha ng nagmamadaling tao. Ang hangin ay may halong amoy ng kahalumigmigan, usok ng sasakyan, at pabango ng insenso mula sa simbahan ng Quiapo, malapit doon. Ipinarada ni Mang Jose ang kanyang lumang bisikleta sa harap ng kanyang tindahan. Hindi niya agad binuksan ang pinto, nakatayo lamang at pinagmamasdan ang dumadaan na tao. Sa gitna ng karamihan, may mga nagtitinda, mga batang nagbebenta ng candy, at mga manggagawang nakasuot ng asul na uniforme. Ngumiti siya ng bahagya, tila nakikita ang kanyang sarili sa kanila noong araw. Tanghali, isang matandang babae ang lumapit sa tindahan. Pagod ang mukha, mahigpit hawak ang bag. Ikinuwento niya na ang jeepney ng kanyang anak ay nasira sa gitna ng daan at hindi na umandar. Hindi nagtagal si Mang Jose, kinuha lang ang ilang gamit at sumunod sa babae. Nakaparada ang jeepney sa gitna ng siksik na trapiko. May ilang lumang ribbon na nakasabit sa bubong, at ang plaka na San Miguel Quiapo ay kumikibot sa hangin. Ang anak ng babae ay nagkagulo at hindi mahanap ang problema. Lumuhod si Mang Jose, ang mga kamay niya'y gusot ng ngunit matatag. Sinuri, nakinig, at ngumiti sabay umiling, barado lang ang fuel line. Sa loob ng kalahating oras, muling umandar ang makina ng jeepney. Hinawakan ng anak niya ang kamay ni Mang Jose, at sumilay ang ginhawa sa kanyang mga mata. "Mang Jose, utang na naman po ako sa inyo." Bahagyang hinaplos lang niya ang balikat ng binata, at dahan-dahang umalis, iniwan ang tunog ng makina na sumasanib sa ingay ng Quiapo. Sa gabi, nagniningning ang mga ilaw sa kalye. Ang mga kainan sa tabi ng daan ay amoy barbecue at lugaw na lumalaganap sa paligid. Pumasok si Mang Jose sa isang maliit na kainan, umupo sa kanto, at umorder ng isang mangkok ng arroz caldo. Ang may-ari, pamilyar na sa kanya, ay inihain ang mainit na lugaw, may ilang hiwa ng dilaw na kalamansi. Dahan-dahan siyang kumain. Sa bawat kutsara, naalala niya ang kanyang ina na madalas magluto nito tuwing tag-ulan. Ang maanghang at mabangong luya, kahit sa edad na anuman, ay nagpapaalimpuyo sa kanyang puso. May grupo ng kabataan sa malapit na nag-uusap at nagtatawanan. Isa sa kanila ang tumingin, nakilala siya. "Oh, Mang Jose. Tinulungan ninyo po kaming ayusin ang sasakyan ng tiyuhin ko noong nakaraang linggo. Kung wala po kayo, baka huli na ang biyahe ng kargamento niya." Ngumiti lamang siya ng mabait. Walang pagmamalaki, walang pagpapakita ng kayabangan. Para sa kanya, ang paggawa ng nararapat ay hindi kailanman isang malaking bagay. Hating gabi, nang humupa na ang tao sa Quiapo, nagbisikleta siya pauwi. Ang ilaw ng kalye ay nagbigay liwanag sa kanyang payat na katawan, bumuo ng mahabang anino sa mga basang kalye. Kasama ng hangin, dama niya ang amoy ng insenso,
mula sa simbahan at ang malayong tunog ng kampana. Tiningala ni Mang Jose at may kislap sa kanyang mga mata. Alam niya, sa gitna ng masikip at abalang lungsod na ito, may lugar pa rin para sa simpleng kabutihan. At iyon ang nagpapanatili sa kanya na magpatuloy, kahit ang katandaan ay unti-unting nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Ang umaga sa Tondo ay iba sa Quiapo. Ang makitid na eskinita ay puno ng tawanan at laro ng mga bata, amoy ng pritong tuyo na isda mula sa magkakasiksik na bahay, at ang mga pamilyar na hiyaw ng mga nagtitinda na sumasalamin sa mga lumang peder na bato. Dahan-dahang tinutulak ni Mang Jose ang kanyang bisikleta sa eskinita. Ang mabait niyang mukha ay bahagyang tumatango sa bawat kakilala. Dumating siya sa Tondo dahil sa mensahe mula sa isang matagal na kaibigan, si Lolo Ramon. Nagtulungan sila noon sa isang maliit na workshop ilang dekada na ang nakalipas. Matapos ang maraming taon na hindi nagkita, dumating ang mensaheng iyon ng biglaan. Tila ibinalik si Mang Jose sa isang bahagi ng alaala na natabunan ng panahon. Pagdating sa lumang kahoy na bahay sa dulo ng eskinita, nakaupo na si Ramon sa harap ng veranda. Puti na ang kanyang buhok, balikat ay yumuko, ngunit maliwanag pa rin ang kanyang mga mata. Pagkakita kay Jose, ngumiti siya. Ay, Jose. Ang tagal na Akala ko nakalimutan mo na ako. Lumapit si Mang Jose, kinamayan ang kaibigan. Nanginig man ang kamay ngunit mahigpit at mainit, tulad ng dati. Opo sila sa plastik na upuan, may harap na mainit na gingertiya sa tasa. Ikinwento ni Ramon na nitong mga araw na ito, mahina na ang kanyang katawan, at ang nagisang apo ay nagsisimulang magmaneho ng tricycle. Luma na ang sasakyan, madalas masira, at walang pera para ipaayos. Nangangamba siya na baka sumuko ang apo, at wala nang magdadala sa pamilya. Nang marinig yon, tumango si Mang Jose, at tahimik na pumunta sa tricycle na nakatapat sa eskinita. Gasgas ang pintura, kalat ang kalawang, ang makina ay bumubungol. Yumuko siya, kinuha sa bulsa ang ilang gamit, at sinimulang ayusin ang sasakyan. Nagtipon ang mga bata sa eskinita, malalaking mata ang nakatingin sa bawat galaw niya. May nagtaka, Lolo, paano niyo po nalalaman kung paano mag-ayos? Ngumiti lang siya at sagot, dahil ginawa ko ito buong buhay ko, anak. Pagkalipas ng isang oras, muling maayos ang makina ng tricycle. Napaluha si Ramon sa tuwa. Tumakbo ang apo at niyakap si Mang Jose. Salamat po, Mang Jose. Ngayon makakapagtrabaho na po ako. Tumunog ang tawa sa maliit na eskinita. Pumalakpak din ang mga tao sa paligid, parang kasama sa simpleng ligayang iyon. Tumingin si Ramon sa kaibigan, may luha sa mata. Lagi kang ganito, Jose. Laging iniisip ang iba muna. Talagang nagpapasalamat ako sayo. Pagsapit ng hapon, nagpaalam si Jose kay Ramon. Sa pagbabalik sa pamamagitan ng bisikleta, huminto siya sa harap ng isang lumang simbahan sa Tondo. Ang mga kabataang chore ay umaawit sa hangin, kasabay ng amoy na nilulutong pagkain mula sa mga kusina. Upo siya sa hagdan, pinagmamasdan ang pulang paglubog ng araw na kumakalat sa mga bubong ng bakal. Sa kanyang puso, may kaunting pagod, kaunting kawalan, ngunit puno ng kapayapaan. Sa bawat lugar na dinaanan niya, tila nag-iwan siya ng kaunting init. At alam niya, bukas man sa Quiapo, Tondo, o saan man, magpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay, dala ang magaspang niyang mga kamay na hindi kailanman tumigil sa pagbibigay. Hapon iyon, mabilis na dumilim ang kalangitan. Sa radyo, may babala tungkol sa malakas na bagyong papalapit sa Manila Bay. Humahampas ang hangin sa mga puno, tinatanggay ang mga tolda sa palengke, at umikot ang mga kalat sa air. Ang mainit na hangin ay napalitan ng malamig, hudyat ng isang magulong gabi. Kakapasara lang ni Mang Jose ng kanyang tindahan nang marinig niya ang malakas na pagtapik sa pinto. Isang batang kapitbahay, maruming mura ang mukha, at hingal, Mang Jose, natrap si tatay ko sa pier, patay ang tricycle. Paparating na ang bagyo, matutulungan po ba ninyo? Tumingin si Jose sa madilim na kalangitan, naramdaman ang kaba. Ngunit ang nanlilimahid na tingin ng bata ay hindi niya matanggihan. Agad niyang kinuha ang lumang raincoat, binuhat ang kahon ng gamit, at sumunod sa bata patungo sa pier. Baha na ang kalsada sa tabing baybay, at hampas ng hangin sa mukha. Malalakas na alon ang bumabagsak sa baybayin, bumubula.
Sa gitna ng kaguluhan, isang tricycle ang patay ang makina, at nakaupo ang isang medium na lalaki, nanginginig. Jose! Sigaw niya, natabunan ng huni ng hangin. Lumuhod si Jose, nanginginig man ang kamay, matatag pa rin. Sinuri ang mga kabel, pinunasan ang putik, at pinrotektahan ang makina mula sa ulan. Malakas ang hampas ng hangin, bumubuhos ang ulan, ngunit nanatili siyang matiisin. Pagkalipas ng ilang sandali, umandar na ang makina, at ang tunog nito ay pinatungan ang hampas ng alon. Humagulgol ang lalaki, niyakap ang anak, "Salamat, Jose. Kung wala ka, baka natrap kami dito." Hindi sumagot si Jose, bahagyang hinaplos lang ang balikat ng lalaki. Tumayo siya at tiningnan ang mabangis na dagat. Basang-basa ang kanyang pilak na buhok, dumikit sa noo. Sa sandaling iyon, ang kanyang anino ay tila nakisabay sa bagyo, maliit ngunit matatag. Pag-uwi, pagod na siya. Ang matagal na ubo ay sumakit sa dibdib. Humiga siya sa lumang duyan, nakikinig sa hagulgol ng bagyo sa labas. Sa liwanag ng mahinang lampara, maputla ang kanyang mukha, ngunit may mabait pa ring ngiti. Tahimik niyang iniisip, siguro, hindi natatagal ang katawan kong ito. Pero kung may isang tao lang naligtas ngayon dahil sa akin, sapat na iyon. Noong gabing iyon, dumaan ang bagyo sa Manila, nag-iwan ng mga nabuwal na puno, natanggal na bubong, at baha sa maraming lugar. Ngunit sa alaala ng mga nakatira malapit sa pier, may isang imahe na hindi malilimutan, isang payat na matanda, sa kabila ng ulan at hangin, nakayuko at inaayos ang sasakyan, habang ang buong lungsod ay nakikipaglaban sa kalamidad. Pagkatapos ng bagyo, bumalik ang Manila sa karaniwang abala nito, ngunit malina pa rin ang mabakas na pinsya. Mga natumbang puno na nakakalas sa gilid ng kalsada, mga bubong na tinanggay ng hangin na nakahalo sa mga tambak ng basura, at maraming mahihirap na bahay sa tondo ang nalubog sa tubig. Ang amoy ng putik, nabubulok na basura, at usok ng uling ay naghalo, pumapailalim sa hangin. Lumabas si Mang Jose sa repair shop, mabigat pa rin ang kanyang mga paa dahil sa ubo kagabi. Sumandal siya sa tuhod, huminga ng malalim, at dahan-dahang sinimulan ang pagbibisikleta gamit ang lumang bisikleta. Bumisita sa ilang pamilya sa eskinita. Dumaan siya sa bahay ng batang lalaki noong nakaraang araw. Ang ama nito ay naipit sa pantalan. Basa hanggang tuhod ang maliit na bahay, lumulutang ang mga gamit. Yumuko ang ama bilang pagbati kay Mang Jose. "Jose, hindi namin alam kung paano magpapasalamat. Iligtas ninyo kami noong araw na iyon." Ngumiti si Jose at umiling lang, "Unahin ninyo ang pamilya. Ang ginawa ko ay nararapat lamang." Tinulungan niya silang ayusin ang mga gamit, itinataas ang mga tabla upang maiwasan ang pagkamasa. Nanginig man ang kanyang mga kamay, maingat pa rin ang bawat galaw. Nakatingin ang batang lalaki sa tabi niya, ang mga matay nagniningning na parang nakakita ng bayani. Pagsapit ng hapon, bumalik si Jose. Dumating ang kakaibang pagod, mas matindi ngayon. Umupo siya sa duyan, umuubo ng malakas. Nasa mesa pa ang malamig na tasa ng kape, ang singaw nito ay nawala na matagal. Sa labas, tumakbo ang mga kapitbahay na bata. May isa na tumawag ng malakas, "Mang Jose, bukas po, nangako kayong tuturuan kami mag-ayos ng bisikleta, hindi po ba?" Tumingin siya sa kanila, ang pagod na ngiti ay bahagyang lumitaw sa labi. "Bukas sigurado." Tumunog ang sigawan ng mga bata at tumakbo silang palayo. Muling nanahimik ang shop. Tanging tunog ng lumang radyo ang pumupuno, ang melodiya ay umakyat at bumaba, parang buntong hininga. Ipinagpapahinga ni Jose ang ulo sa likod ng duyan, dahan-dahang napapikit ang mga mata. Iniisip niya ang mga kalsadang nadaanan, Quiapo, Tondo, Pantalan ng Maynila. Engmgea enggiting knaibigay niya samgea tao sa pamamagitan enge kaniyang kmgea kamay. Alam niyang hindi siya mayaman, ngunit hindi rin niya kailanman naramdaman na kulang siya. Bukas, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng puso, alam niyang maaring hindi na darating ang bukas para sa kanya. Isang patak ng ulan ang biglang tumama sa bubong. Sunod-sunod ang mga patak. May panibagong pag-ulan na paparating sa Maynila. At sa tunog ng bawat patak, bahagyang ngumiti si Mang Jose, na parang nagpakawala ng isang pangakong hindi natapos para sa buhay. Ngumagay yon,
Ang maliit na eskinita sa harap ng tindahan ng pagkukumpuni ay kakaibang tahimik. Karaniwan, bukas na ang pinto, nakaupo si Mang Jose sa lumang duyan, umiinom ng kape, at ngumiti sa bawat dumadaan. Ngunit ngayong araw, nakasara pa rin ang pinto. Nagtipon ang mga bata ng kapitbahay sa harap, hawak ang mga sirang bisikleta na ipinangako niyang ayusin. Silay tumawag, Mang Jose. Gising na po, andito na kami. Walang sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit ang isang kapitbahay na babae at kumatok ng ilang ulit. Tiningnan niya ang lahat, ang mga matay puno ng pangungulila. Kumalat ang balita tulad ng hangin. Pumanaw na si Mang Jose noong gabi, tahimik sa kanyang lumang duyan. Hapon iyon, tila napabigat ang buong eskinita ng Quiapo. Ang mga nagtitinda, driver ng jeepney, tricycle, at maging ang mga taong nakakita lamang sa tindahan, ay dumating. Sa maliit na mesa sa harap ng tindahan, naglagay sila ng kandila, bulaklak na sampagita, ilang pakete ng biskwit, at isang tasa ng mainit na kape, tulad ng palaging iniiwan ni Mang Jose. Umiyak ang batang lalaki noong nakaraang araw, niyakap ang lumang bisikleta, pinangako niya na ituturo sa akin, bakit siya nawala na? Hinaplos ng ama ang ulo ng bata, minsan, ang pinakamabubuting tao, ay maagang umaalis. Pero ang naiwan nila ay mananatili magpakailanman. Pagdating ng gabi, kumikislap ang mga kandila sa harap ng tindahan. Umupo ang mga tao at nagkwento ng mga munting alaala, kung paano hindi siya naningil sa isang balo, kung paano siya naglakad sa ulan para ayusin ang jeepney sa gitna ng bagyo, at kung paano tahimik niyang ipinamahagi ang candy sa mga bata sa tondo. Bawat kwento ay nagtagpo, bumuo ng isang dinakikitang pamana ng kabutihan. Maingay na tricycle driver na matanda ang mahinang sambit, maingay at magulo ang lungsod na ito. Pero kapag naalala ko si Mang Jose, naniniwala akong may puwang pa para sa kabutihan. Sa hating gabi, nang umalis na ang karamihan, naiwan ang ilang kumikislap na kandila sa harap ng tindahan. Nakasara pa rin ang pinto, walang laman ang lumang duyan, ngunit tila naririnig pa rin sa eskinita ang malumanay na tawa niya. Gawa lang ng tama, anak, mula noon, ang mga tao sa Quiapo, Tondo, at pati sa Manila Bay, kapag binabanggit si Mang Jose, hindi na siya tinatawag na mekaniko. Tinatawag nila siyang tagapangalaga ng init ng lungsod. Ilang buwan na ang lumipas mula nang umalis si Mang Jose. Tahimik pa rin ang maliit na repair shop, nakasarado ang pinto, at ang lumang duyan ay nakabitin ng bakante, tila paalala ng kanyang pagkawala. Ngunit ang makitid na eskinita sa Quiapo ay hindi na tulad ng dati. Ito'y naging lugar kung saan pumupunta ang mga tao, hindi lamang para magpaayos ng bisikleta, kundi para ikwento ang kabutihan ng puso. Isang linggo ng umaga, nagtipon ang mga bata sa harap ng shop. May dala silang ilang lumang bisikleta, magkakalat na screwdriver at wrench na donasyon ng iba. Isang nakatatandang bata ang nagsalita, nangako si Mang Jose na tuturuan tayo. Ngayon wala na siya, pero maaari pa rin tayong matuto sa isa't isa. Nagsimula ang mga maliliit na kamay na paikutin ang mga tornilyo, tanggalin ang gulong, at maglagay ng langis. Magulo man at madalas may nahuhulog na kagamitan, nanatili silang matiyaga. At sa kanilang mga mata, tila naroroon pa rin si Mang Jose, nakangiti, tinuturo ang bawat galaw. Ang mga tao sa eskinita ay nakatingin at nakaramdam ng init sa puso. Isang driver ng jeepney ang umiling, nagtanim na siya ng binhi. Ngayon, tumutubo ito sa mga bata. Hindi nagtagal, nagpasya ang lahat na panatilihin ang repair shop bilang isang lugar para sa komunidad. Nagtakda sila ng maliit na karatula sa harap, alay kay Mang Jose libreng pagsasanay sa pag-ayos ng bisikleta para sa mga bata. Mula Quiapo, kumalat ang kwento hanggang Tondo at sa pantalan ng Maynila. Lahat ng nakatanggap ng tulong mula sa kanya ay pumupunta. May nag-ambag ng pera, may nagdadala ng kagamitan, may nagkukwento ng mga alaala, at ang lugar ay naging maliit na sulok ng tiwala at pag-asa. Isang gabi, habang puno ng kandila ang harap ng shop, isang matandang babae ang bulong. Wala na si Jose, pero ang apoy na iniwan niya ay hindi kailanman mamamatay. Ang liwanag ng mga kandila ay tumatama sa mukha ng lahat, ipinapakita ang mga kulubot, pawis, ngunit nagbibigay din ng pag-asa. Sa gitna ng maingay, siksik at abalang Maynila,
nananatiling buhay ang alaala ni Mang Jose, umaagos sa bawat eskinita, sa bawat ulan, sa bawat tunog ng makina na nag-andar. At ipinapasapasa ng mga tao ang simpleng aral na ito, na parang tahimik na testamento ni Mang Jose, ang paggawa ng mabuti, hindi kailangang malaki. Ang mahalaga, gawin mo lamang. Tinawag ng mga tao sa Quiapo ito bilang apoy ni Mang Jose, munting apoy, ngunit nagliliwanag sa puso ng buong lungsod. Ilang taon matapos pumanaw si Mang Jose, nagbago na ang maliit na eskinita sa Quiapo. Ang mga batang dati naglalaro roon ay lumaki na, ang ilan ay naging mekaniko, ang ilan ay driver ng jeepney, at ang ilan ay nakapasok sa universidad. Ngunit sa tuwing may magtatanong, saan kayo natutong mag-ayos ng sasakyan? Sila'y ngumiti at sumagot, sa tindahan ni Mang Jose. Ang lumang tindahan ng pagkukumpuni ay hindi na simpleng tindahan. Ito ay naging alay kay Mang Jose, isang lugar kung saan pwedeng dumaan ang sinuman, upang matuto, magbahagi ng kwento, at muling maniwala sa kabutihan ng tao. Sa pader ay nakasabit ang isang lumang larawan niya, ang mabait niyang ngiti, ang mga matay pagod ngunit nagniningning. Sa ilalim ng larawan, nakasulat sa kamay gamit ang marker, gawa lang ng tama, anak. Ikinukwento ng mga tao sa isa't isa, parang alamat, may isang matandang mahirap sa Manila, wala kundi ang kanyang magaspang na mga kamay. Ngunit ang mga kamay na iyon ay humawak sa maraming puso, nagligtas ng maraming sasakyan, at nagpanatili ng pag-asa para sa buong lungsod. May ilan na nagtataka at sinasabing nakita nila si Mang Jose sa ulan, isang payat na anino na nakayuko sa sirang tricycle, at nawawala matapos umandar ang makina. May nakarinig ng kanyang malumanay na tawa tuwing binubuksan ang lumang radyo. At ang mga bata naman ay naniniwala na tuwing nag-aral silang mag-ayos ng sasakyan, naroroon pa rin si Mang Jose, nagtuturo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang tingin. Manila ay nananatiling maingay, masikip, at puno ng alalahanin. Ngunit sa mga eskinita, sa mga kainan sa gilid ng kalsada, at sa mga lumang jeepney, ang pangalan ni Mang Jose ay binibigkas ng may paggalang. Hindi bilang mekaniko, kundi bilang bahagi ng kolektibong alaala, isang paalala na, ang kabutihan, kahit maliit, ay pwedeng maging alamat. At sa isipan ng mga tao, si Mang Jose ay hindi kailanman nawala. Siya'y naging alamat, isang buhay na alamat ng Quiapo, ng Tondo, at ng buong Manila. Ang apoy na iniwan niya ay patuloy na nagliliyab sa puso ng mga tao, nagbibigay liwanag sa daan para sa susunod na henerasyon. Isang maulang umaga sa Manila. Tahimik ang eskinita kung saan naroon ang tindahan ng pagkukumpuni ni Ramon. Bahagyang nakasara ang pinto, sa loob ay naiwan ang isang nasimot na sigarilyo sa plastik na upuan. Ngunit wala na si Ramon. Nakaupo si Jose sa kama ng ospital, nakatanaw sa bintana. Alam na niya ang balita. Mahinang bulong ng nurse, may isang binatang lalaki, ayon sa paglalarawan, nahulog noong gabing habulan sa Navotas. Bahagya namang ipinikit ni Jose ang mga mata. Ang luha ay dumaloy sa kanyang payat na mukha. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi maiiwasan ang kirot. Pinili ni Ramon ang landas na walang balik, upang mapanatili ang bawat hininga para kay Jose. Sa isip ni Jose, muling bumabalik ang mga lumang alaala. Si Ramon na abala sa sirang motorsiklo, ang kanyang mabait na ngiti, ang matalim ngunit maliwanag na mga mata. Isang mabuting binata, nais lamang tumulong sa mga kaibigan, humawak ng kaunting pag-asa sa gitna ng malupit na lungsod. Sa labas, bumubuhos ang ulan sa mga bubong, hinuhugasan ang bawat alikabok. Ngunit hindi nito maalis ang alaala. Bulong ni Jose, tila kausap ang kawalan. Ramon, binigyan mo akong manirahan ng kaunti pang buhay. Ngunit dahil doon, nawala sa iyo ang buong buhay mo. Mahigpit niyang yakap ang kumot, mga mata nakatingin sa malayo. Hindi na takot sa kamatayan ang nararamdaman, kundi ang pangmatagalang alaala ng sakripisyo ng kaibigan. Ilang taon ang lumipas, sa maliit na eskinita sa Quiapo, patuloy na inaalala si Ramon. Hindi tinutukoy siya bilang kriminal. Naalala siya bilang mabait na mekaniko, laging handang tumulong sa sinuman, mula sa batang nabasag ang bisikleta, hanggang sa matandang nangangailangan ng ayos sa lampara. Isang matandang babae na nagtitinda ng pandesal ay madalas magkwento sa mga bata,
may isang binata na naninirahan dito. Hindi siya mayaman, ngunit ang puso niya ay higit sa sinuman. Nakikinig ang mga bata, ang mga matay kumikislap sa gitna ng maulang Manila. Hindi nagtagal, pumanaw din si Jose. Ngunit ang mga nasa ospital ay patuloy na naalala siya at ang kwento niyang hindi humihinto. Tungkol sa isang binatang nagngangalang Ramon, napakabait na handang isakripisyo ang sarili. Sa puntod ni Jose, may isang simpleng nakaukit na mensahe, "Kaibigan ko, si Ramon." Buhay na parang ulan, bumagsak, naglaho, ngunit nag-iwan ng mga binhi sa lupa. Patuloy ang pag-ikot ng Manila, may tunog ng mga jeepney, busina, at tawag ng nagtitinda sa ulan. Ngunit sa gitna ng ingay, may katahimikan para sa pangalang Ramon, isang mabait na binata, na nawala sa dilim, ngunit nag-iwan ng liwanag para sa mga nabubuhay.